Dalawang photojournalist ang nasawi sa Benguet ng Tangayin na rumaragas ang ilog ang sinasakyan nilang SUV. Nakatutok si Jamie Santos. Wasak sa gitna ng ilog sa barangay Dalupirip sa Itogon, Benguet, ang SUV na ito na natangay ng malakas na agos alas 3:30 ng hapon kahapon. Backhoe na ang ginamit para makuha ang sasakyan. Batay sa investigasyon, 6 ang sakay ng SUV na galing noon sa isang elementary school para sa graduation pictorial. Pagkatapos ng pictorial, umalis sila at tumawid sa ilog, pero natangay sa tindi ng agos at nalubog sa tubig. 5 sa mga sakay ang agad nakita at naisugod sa ospital. Kabilang ang 68 anyos na driver na sa kasamaang palad ay di na umabot ng buhay. Kinilala ang nasawi na si Rodolfo Ong Tan, isang photojournalist sa Baguio City. Na-cremate na siya kaninang umaga. Ang isa pang sakay ng SUV na anod at natagpuan ang katawan kinagabihan sa ilog na nasa 500 metro ang layo. Kinilala siyang si Neil Clark Onchanco, photojournalist din mula sa Baguio. Nakaburol ngayon si Onchanco. Ipinagluksa ng mga kasamahan sa photojournalism sa Baguio ang pagpanaw ni Tan at Onchanco. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Semana Santa na simula po bukas at may mga hirap na makabiyahe. Hindi lang po dahil punuan, kundi dahil may mga bus na hindi na bumiyahe dahil mahal ang petrolyo. At mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nakatutok live si Darlene Can. Darlene? Pia, pahirapan nang sumakay ang mga pasaherong pauwi sa ilang probinsya dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Bukod sa karaniwang dagsa ng mga pasahero dahil Semana Santa ay nagbawas din daw ng bus yung ilang kumpanya dahil nga sa sobrang mahal ng diesel. Sa datos mismo ng PTEX o Parañaque Integrated Terminal Exchange, mahigit 70% ng mga biyaheng pabicol ang fully booked na hanggang April 2 o sa Huwebes Santo. Puno na rin ang ilang biyahe pa Laguna, Batangas, Quezon, Mindoro, Visayas at Mindanao hanggang Huwebes Santo. Sa karato lang ito ng isang bus company, puno na ang mga biyahe nila hanggang April 3, Biyernes Santo. Yung ordinary namin ngayon, napuno na rin. Kaya wala nang bakante. Trans passenger na din po, ma'am. Punuan na po. Bakit po, ma'am? Ganito kaagad na po? Advance po kasi kami, ma'am, ng 2 months po. So, bali, mga nag-online book po ang nakapapuon na po, nakabook kapag book. Ang senior citizen na si Nelly, halos 3 oras na naghihintay kasama ang pamilya. Kailangan niya pa naman umuwi sa Pio Duran Albay para umabot sa graduation ng mga apo. Ngayon, hirap na hirap talaga po. Yung iba ko nga kasama wala pa yung ticket. Kaya nag-aantay ng trans passenger. Pabalik-balik din sina Popoy sa teller para tanungin kung may mabibili ng tiket pa Catanduanes. Mas mahirap ngayon dahil kailangan mo talagang mag-advance booking. Kabilang sina Emeline sa nakakuha ng tiket pa Camarines Sur, pero 4 na oras ang ipinila nila. Okay lang, ma'am. Nag-test po talaga kami para makauwi lang po sa pamilya. Ang ibang pasahero naman gaya ni Antonio na 2 oras nang naghihintay, baka raw sumuko na. Naganda ko, may 1 buwan kong ginagirapan, ma'am. Para may pamasay pa, uwi. Nagbabaka sakali, ma'am, kung baka mayroon pa. Wala na, di. Uwi, balik na lang po. Ang iba naman, no choice na sa mas mataas na pamasahe. Dagdag pang problema ngayon na nagbawas ng biyahe ang ilang bus company dahil sa napakamahal na presyo ng diesel. Ayon sa PTEX, nakikipagtulungan na raw sila sa mga bus company at sa DOTR at LTFRB para masigurong may sapat na masasakyan ang mga pasahero. This time around, upang masigurado lang na ma-optimize nila yung operations, ngayon sisiguraduhin mo nila na fully book yung kanilang mga sasakyan bago sila mag-layout, which means magkakaroon ng konting paghihintay at konting pagpila yung ating mga kababayan. Nagbigay ang LTFRB ng mahigit 1,200 special permits sa mga pampasaherong bus sa buong bansa. Patuloy rin silang nagmo-monitor kung kailangang maglabas pa ng karagdagang special permit. Pero hindi dapat makaranas ng dagdag na pamasahe ang mga pasahero ngayong hindi pa naaaprubahan ng taas pasahe. Sa Baguio City, aabot sa 50% ng mga karaniwang bumabiyaheng pampasaherong bus ang tumigil dahil pa rin sa mahal na krudo. Hinabaan na rin ng ilang bus company ang agwat ng kanilang mga biyahe ayon sa Baguio City Traffic Enforcement Unit.
Piayon sa pamunuan ng PTEX, nasa 190,000 yung mga pasaherong babiyahe rito ngayong weekend. Yung pinakamarami ay inaasahan sa darating na Miyerkules kung kailan huling araw na ng pasok ng karamihan. Maaari rin umabot sa mahigit 200,000 kada araw yung babiyahe rito next week. Yan ang latest mula rito sa Parañaque. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng ayuda sa mga tsuper, meron pa ring mga wala sa listahan. Ang giit ng DSWD, dapat lahat mabigyan ng tulong dahil direktiba ito ng Pangulo. Nakatutok si Bon Aquino. Kahit anong hanap sa mga listahan, wala ang pangalan ni Rene Cervantes sa mga master list ng fuel subsidy sa Marikina City. Pumunta pa ako, ma'am. Nag-aksaya pa ako ng gasolina. Bayad pa sa parking. Mapalik ka na lang. Oo. After Holy Week pa yung sabi doon. Pati ang grupo na ito ng mga motorcycle taxi rider, bigong makakuha ng ayuda. Andito ma'am, kumpleto kami sa uniforme, helmet at saka requirements. Pero pagdating namin dito, wala pa rin. Register na kami ma'am sa TNVS. Talagang kailangan i-update yung mga listahan eh. Dahil yung ibang listahan pa nung pandemya, ginamit pa nung pandemya. Yung iba naman, on and off na nagmamaneho. Sa bigayan ng ayuda sa Pasay, mayroon ding hindi nakakuha ng ayuda. Nakakaumay, 3 beses na ako nagpapalista. Anong klaseng pahirap yan? Inano ako na iska na naman. Kompleto na ako documents eh. Ang kailangan lang gawin ng mga motorcycle taxi at delivery riders na wala sa master list ay pumunta dito sa help desk ng kanika mga TNVS company. Mag-register sila dito sa LTFRB QR code at pagkatapos niyan ay i-check naman nila yung kanilang pangalan sa fuel subsidy checker na LTFRB. At kapag narito na yung kanilang mga pangalan ayon sa LTFRB, ay hihintay na lamang nila yung kanilang payout schedule. Kanina, nag-ikot si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga payout center sa Marikina at Quezon City. Paglilinaw ni Gatchalian, alinsunod sa utos ng Pangulo, dapat bigyan ng ayuda ang lahat ng tsuper. Wala naman kaming limit na ibinigay sa mga platform. So nagtataka kami, bakit may limit sila? So siguro kailangan tanungin nyo sila. Ang utos ng Pangulo, lahat yan kailangan bigyan. So ang panawagan ko sa mga, nakausap ko na rin sila, sa mga platform, ibigay nyo yung listahan na sa amin. Yung Lahat. Well, yun sa 4-wheel, sinabit na raw nila sa LTFRB yung lahat-lahat nila na unfiltered list. Ngayon, panawagan ko sa kanila, yun sa motorsiklo, dapat yung unfiltered rin. Sinisika pa namin kunin ang panig ng mga transportation network company ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Kilala raw na tapunan ng mga dating na-kick out o drop out ang isang paaralan sa Occidental Mindoro. Pero ngayon, tinitingala na sila pagdating sa sports. Inilaban po kasi ng mga guro at mag-aaral ang kanilang galing sa palakasan at humakot ng mga medalya. Ang kanilang kwentong pampa-good vibes sa report na ito. Hindi basta-basta ang school pride na ito sa San Jose Occidental Mindoro. Nang lumaban sa Mimaropa Regional Athletic Meet ang mga atleta ng Pedro T. Mendiola Senior Memorial National High School. Humakot sila ng 7 gold medal, 5 silver medal at 6 na bronze medal. Kakonsyaba ko po dito ay ang mga coaches na hindi po alam ng mga athletes na sila po ay sasalubungin. Hindi po namin inasahan, hindi po namin in-expect na ganun po kasaya yung madadatnan ng mga athletes na and ganun po ka-festive. Ang malapiestang salubong hindi inaasahan para sa paaralang, sabi mismo ni teacher, ay may ibang reputasyon daw noon. Kumbaga po, lahat po ng mga na-drop out, lahat po na patalsik sa ibang school ay sa amin tinatapon. Ang nangyayari po, tinatanggap ng aming mga teachers, ng aming mga kaguruan, ng mga students na ito para hubugin, para disiplinahin at para mas patatagin sa kanilang mga pag-aaral. Bukod pa yan sa mga problemang pinansyal mismo ng paaralan at mga mag-aaral. Kaya laking pasasalamat daw nila sa mga taong tumutulong at sumusuporta sa kanila. Yung department namin sa MAPE, yan po yung isa sa mga malaking naging tulong sa amin na kung saan sila nagsishare ng kanilang pinansyal kahit na alam naman natin, mahirap ang buhay. Tumutulong po talaga yung mga kasamahan namin. Ang kanilang paaralang binansagang tahanan ng mga dropout noon, kilala na bilang tahanan ng mga kampiyon.
Ito ay tagumpay hindi lamang sa iyong sarili. Tagumpay din ito ng iyong paaralan at higit sa lahat, tagumpay ito ng iyong komunidad.